May natuklasan akong katotohanan na, sa napakatagal na panahon, ay walang sinuman ang naglakas loob na sabihin sa akin isang bagay na nasa harap ko mismo, tahimik, halos hindi napapansin. Ngunit sapat ang kapangyarihan para tuluyang baluktutin ang mismong balangkas ng realidad sa paligid ko. Talagang naniniwala ako na nauunawaan ko ang batas ng atraksyon. Nagbibigkas ako ng mga affirmation, nagbi-visualize ng mga resulta, at nagsisikap na mapanatili ang positibong pag-isip, ngunit sa kabila nito, walang anumang nagbabago. Pakiramdam ko, ang universo ay nakatayo lang, nakakrus ang mga braso, pinagmamasdan lang akong nagkakandara pa, na para bang may malalim na sikreto na nakabaon sa ilalim ng mga paniniwala na hindi ko man lang nakikita sa sarili ko. At marahil ay ramdam na ramdam mo rin ito, ang nakakainis na pakiramdam ng paggawa ng lahat ng tama, pagsunod sa bawat payo. Ngunit nananatiling tigil ang buhay, na parang isang hindi nakikitang pinto ang patuloy na bumabagsak sa harap mo. Ang totoo, sa hindi mabilang na taon, napagpasyahan ko rin na ang batas ng atraksyon ay hindi lang gumagana para sa akin, at ang pagkaunawang iyon ay nag-iwan sa akin ng malalim na katahimikan sa loob, na puno ng nanunuot na tanong, may mali ba talaga sa akin? At hindi ba kakaiba kung paano sinusunog ng tanong na yan ang kaloob-looban mo? Gaano kasakit ang paniwalaan na tila tama ang lahat maliban sa'yo? At kung gaano mo kahirap itago ang damdaming iyan, mas lalo lang itong kumakalat. Sa malalim na kaguluhang iyon, doon ko mismo naranasan ang isang revelasyon na tuluyang nagpabago sa buong pag-iral ko. Hindi ang batas ang nagkukulang, kundi ang fundamental kong pag-unawa sa kung sino ako na pinaniniwalaan kong may depekto. Sapagkat walang saysay ang pagnanais na makaakit ng kasaganaan kung, sa kaibuturan mo, tinitingnan mo ang sarili mo bilang limitado, hindi karapat-dapat, o ganap na walang kakayahan. Walang panlabas na puwersa ang makatutugon sa isang panloob na dalas ng enerhiya na napakapundamental na salungat. At gaano karaming beses mo nang hinangad na baguhin ang isang mahalagang bagay, tanging para lamang bumulong ang isang tahimik, mapanlinlang na tinig, hindi iyan para sa'yo. Ang tinig na iyon ang naging pinakatotoong bilangguan na naranasan ko. Sa loob ng mahabang panahon, mayroon akong pagtingin sa sarili na malapit sa ganap na kabiguan. Ako ay isang binata na lubusang walang direksyon, walang diploma, walang anumang tunay na pag-asa, palipat-lipat ng trabaho na parang isang taong desperadong sumusubok na takpan ang mga butas sa isang lumulubog na bangka. At ang pinaka-nakakagulat ay talagang naniniwala ako na ang ganitong paraan ng pamumuhay ay normal lamang. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang partikular na gabi ng pagtatrabaho sa isang pabrika, kung saan nakita ko ang sarili kong nakatitig sa mga kamay kong may mansa ng grasa at pinagninilayan kong ito, ang mismong pag-iral na ito, ay nakatakdang maging buhay ko magpakailanman. At ang isiping iyon, masakit, hindi ba? Ang malungkot na pagkaunawa na ang iyong kinabukasan ay maaaring maging isang pinalaking, walang katapusang pag-uulit ng iyong kasalukuyan. Kapag ang isang tao ay umabot sa ganoong kaparusaang punto, hindi sila sumusuko dahil sa kahinaan. Sumusuko sila dahil hindi na sila makakita ng anumang posibleng alternatibo. At doon mismo nagsisimulang ganap na magkawatak-watak ang napakaraming buhay. May kilala ka bang ganito? O marahil naranasan mo na rin ito, ang pakiramdam na lubusang nakulong sa isang nakakasakal na routine na lumalamon sa iyong mga pangarap at walang ibinibigay na anuman bilang kapalit. Gayunpaman, sa panahon mismo ng kawalang pag-asang ito nangyari ang isang bagay, isang pangyayari na hindi ko lubos na maintindihan noon. Bago ko pa man lubusang maunawaan ang batas ng atraksyon, bago pa man ako magkaroon ng malay na kamalayan kung paano hinuhubog ng mga kaisipan ang ating realidad, naranasan ko ang isang insidente na nag-iwan ng malalim na marka sa akin. Nagpapatakbo ako ng lagari, pakiramdam ko ay lubhang pagod, nalilito, at emosyonal na ubos, at sa isang sandali ng kapabayaan, tinamaan nito ang aking hinlalaki. Malalim ang hiwa, napakasakit ng kirot, ngunit ang tunay na nag-iwan ng marka ay hindi ang pisikal na sugat mismo kundi ang tumatagos na kaisipan na pumasok sa aking isip sa sandaling iyon, hindi ako dapat narito. Hindi ko lubos na naunawaan ang bigat ng mga salitang iyon, ngunit ang pariralang iyon ay umalingaw sa loob ko sa isang hindi karaniwang malalim na paraan, halos parang isang matinding babala. Naramdaman ko ang halo-halong kahihiyan, pagkadismaya, at takot, ngunit higit sa lahat, isang matinding pagkadismaya na nagtulak sa akin na umatras mula sa buong sitwasyong iyon. Ilang taon lamang pagkatapos niyon ko lubusang naunawaan kung paano lubhang yumanig ang insidenteng iyon sa aking pagkatao, dahil sa ilang antas ng subconscious. Alam na ng aking kalooban na nabubuhay ako ng mas mababa kaysa sa buhay na tunay kong kayang likhain.
Minsan, binibigyan tayo ng buhay ng isang malakas na pagyanig upang tingnan lang kung gigising na tayo. At gayunpaman, kahit matapos ang malakas na pangyayaring iyon, sa mahabang panahon ay patuloy na naramdaman ko na ang batas ng atraksyon ay parang isang malayong, hindi natutupad na pangako. Masigasig kong sinubukan na mag-isip ng positibo, sinubukan kong kumilos ng iba, ngunit sa tuwina, walang nagbabago. At ito ang mahalagang pananaw na kailangan mong maunawaan. Ang mga positibong kaisipan lamang ay lubusang hindi sapat kapag ang iyong fundamental na pagkatao ay nananatiling nababalot sa negatibismo. Ang tunay na pagnanais ng kasaganaan habang sabay na kumakapit sa isang kaisipang kulang ay parang pagsubok na punan ang isang balde na puno ng hindi mabilang na butas. At ano ang pinakalaganap, pinakamalaking butas na dinadala ng mga tao sa loob nila? Ito ay takot. Takot na hindi sapat. Takot sa ganap na kabiguan. Takot na magsikap para lang matuklasan na kulang sila sa kakayahan. Takot na magmukhang lubusang katawa-tawa. Takot na mawala kahit ang mumunting bagay na hawak nila sa kasalukuyan. Ang laganap na takot na ito ay nagwawasak ng mas maraming pangarap kaysa sa anumang aktual na kakulangan sa oportunidad. At malinaw na ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na higit sa kalahati ng mga individual ang nakakaranas ng matinding pagkabalisa kapag iniisip ang kanilang kinabukasan sa pananalapi, na hindi lamang nakakapinsala sa mga desisyon na kanilang ginagawa, kundi lubos ding nakakabawas sa kakayahan ng utak na makakita ng mga bagong oportunidad. Sa madaling salita, kapag ikaw ay kinain ng takot, ang iyong isip ay literal na nagiging bulag sa mga potensyal na daan. Sa puntong ito, marahil ay tinatanong mo ang iyong sarili, kaya, ano ang nawawalang piraso? Ano ang tuluyang nagpaklik sa batas ng atraksyon para sa akin? Ito ang malalim na pagkaunawa na ang tunay na kayamanan ay hindi naakit sa pamamagitan ng simpleng pagnanais, ito ay nahihila sa pamamagitan ng iyong pinakaloob na pagkatao. Hindi ka kailanman tunay na makakatanggap ng anuman na higit pa sa kung ano ang fundamental mong pinaniniwalaan na nararapat sa iyo. Hindi tumutugon ang buhay sa iyong panandaliang kagustuhan, ito ay direktang tumutugon sa dalas ng iyong enerhiya. At ang enerhiya na iyon ay palaging nagmumula sa kung sino ka na lubos mong pinaniniwalaan na ikaw. Hanggat nakikita ko ang sarili ko bilang likas na limitado, patuloy na isinasalamin ng buhay ang mga limitasyong iyon. Nang simulan kong tunay na isipin ang sarili ko bilang may kakayahan, responsable, malikhain, at masagana, noon lamang, tuluyang nagsimulang bumukas ang mga pinto. Ang batas ng atraksyon ay hindi tungkol sa pagkumbinsi sa universo, ito ay fundamental na tungkol sa pagkumbinsi sa sarili mo. Kapag naranasan mo ang malalim na panloob na pagbabagong iyon, ang lahat ng panlabas ay tiyak na magbabago. Ngunit ang gayong panloob na pagbabago ay nangangailangan ng napakalaking tapang. Ang tapang na harapin ang sariling nakaugalian ng mga pattern. Ang tapang na aminin ang sariling lubusang wasak na pagtingin sa sarili. Ang tapang na isipin ang isang kinabukasan na mas dakila kaysa sa idinidikta ng iyong kasalukuyang realidad. At, mahalaga, ang tapang na maniwala sa bisyon na iyon, kahit walang anuman sa iyong agarang paligid ang nagbibigay ng kumpirmasyon. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag pinayagan mo ang pagdududa na sumuko sa kuryosidad. Paano kung talagang kaya ko ito? Paano kung tunay kong nararapat ito? At paano kung ako, sa katunayan, ay may kakayahang bumuo ng isang pambihirang buhay? Nang tuluyan kong simulan na maunawaan na ang tunay na hadlang ay hindi nakasalalay sa mismong batas, kundi sa paraan ng pagtingin ko sa aking sarili, isang malalim na bagay ang nagsimulang gumalaw sa loob ko, halos parang isang sinaunang mekanismo na dahan-dahang bumubukas pagkatapos ng maraming taon na ganap na nakalock. Napagtanto ko na ang buhay ay walang pag-aalinlangan na tumutugon sa kalinawan at hindi sa kalituhan. At ang pinakalaganap na kalituhan ay nakasalalay sa tunay na pagnanais ng isang masaganang buhay habang sabay na nagtataglay ng pagkatao na ganap na binuo batay sa mga limitadong paniniwala. Ito ay parang pagsubok na tumakbo sa isang karera na may mabibigat na kadena na nakakabit sa iyong mga bukong-bukong. Maaari kang magkaroon ng napakalaking lakas, ngunit lubos kang walang tunay na kalayaan. At sa kritikal na puntong ito mismo nawawala ang napakalaking bahagi ng mga tao. Marahil ay madalas mong inuulit sa iyong sarili na nararapat ka sa isang bagay na mas mahusay, ngunit sa kaibuturan mo, kumbinsido ka na ito ay walang iba kundi isang panandalian, malayong pantasya. At paano natin posibleng maipakita ang isang bagay na, sa lihim na kaibuturan ng ating puso, ay tunay nating pinaniniwalaan na imposible?
Ang totoo, ang isip ng tao ay may likas na tendensyang patuloy na maghanap ng mga kumpirmasyon ng anumang pinaniniwalaan nitong totoo. Kung matatag kang naniniwala na ang pera ay likas na mahirap kitain, ang mundo ay palaging ayusin upang ipakita yan sa iyo sa bawat isang araw. Kung kumbinsido ka na hindi ka isinilang para magtagumpay, kung gayon ang anumang maliit na balakid ay nagiging hindi mapag-aalinlangan ang patunay ng paniniwalang iyon. At bago mo lubusang mapagtanto, mahuhuli mo ang iyong sarili na nakulong sa isang saradong siklo na nagpapatuloy sa sarili na ikaw mismo ang walang malay na bumuo. At ito mismo ang dahilan kung bakit napakaraming individual ang matinding nagsasabi na ang batas ng atraksyon ay hindi lang gumagana. Hindi dahil hindi sapat ang kanilang kagustuhan, kundi dahil ang kanilang malalim na nakaugalian na panloob na paniniwala ay walang humpay na hinihila sila sa eksaktong kabaligtaran na direksyon. Ang isang malawakang ipinahayag na pag-aaral sa behavioral psychology ay nagpapakita na higit sa 60% ng mga individual ang walang malay na inuulit ang mga financial pattern na minana mula sa kanilang pagkabata, madalas nang hindi man lang nila nalalaman. Ito ay matinding nagmumungkahi na ang mismong paraan ng paghawak ng iyong mga magulang sa pera ay maaaring tahimik, ngunit malalim, na kumokontrol sa bawat isang desisyon sa pananalapi na ginagawa mo ngayon. Ipinaliliwanag nito kung bakit napakaraming tao ang kumikita ng mas malaki, ngunit nakikipaglaban pa rin sa isang laganap na pakiramdam ng pagtigil, kung bakit hindi mabilang na individual ang kinatatakutan na tingnan ang kanilang bank statement, at kung bakit napakaraming iba pa, marahil ikaw pa nga, ang walang malay na nagsa-self-sabotage mismo kapag nagsisimula na silang makaranas ng tunay na kasaganaan. Ang katawan ay likas na tumutugon, ang isip ay umaatras. At ang iyong nakaugat na pagkakakilanlan ay matinding ipinagtatanggol ang pamilyar, bagamat limitado, nitong teritoryo. Dahil ang tunay na paglago ay madalas na tinatakot ang mga nasanay na sa malaganap na kapit ng kakulangan. At ilang beses mo nang naranasan ang hindi maipaliwanag na takot sa pag-usad, lalo na kapag ang buhay mo ay malapit ng bumuti ng husto. Gaano ka kadalas nakapagtanto na sinadya mo, o hindi sinasadya, ang gumawa ng mga desisyong direktang humadlang sa sarili mong pag-unlad? Hindi ito kakulangan sa talino. Ito ay malalim na kakulangan ng malalim na kamalayan. Ako mismo, naranasan ko ang fenomenong ito ng matindi kaya muntik ko nang masayang ang isang napakalaking pagkakataon na may kakayahang baguhin ang lahat para sa akin. Naaalala ko ng malinaw ang panahong nagsimula akong magtrabaho sa Toronto Fire Department. Ito ay isang matatag na posisyon, nagbibigay ng sweldong nagpapahintulot sa akin ng kaunting ginhawa at isang kapaligiran na, sa sarili nitong paraan, pumuno sa akin ng isang tiyak na pakiramdam ng pagmamalaki. Ngunit kasabay nito, mayroon akong matinding pagkabagabag, isang malaganap na pakiramdam na hindi ito, sa katunayan, ang tunay kong dapat gawin sa buhay. At pagkatapos, nang una kong malaman ang posibilidad ng paglulunsad ng sarili kong negosyo, isang cleaning business na nangangako ng kalayaan at kita na higit pa sa anumang naisip ko, agad na nagsimulang walang humpay na sabotahehin ako ng isip ko. Nagulantang ang isip ko, sino ako, isang tao na walang formal na edukasyon, walang karanasan, walang sapat na paghahanda, para subukan pa ang ganitong bagay. Muntik ko nang iwan ng ideya na paralisan ng takot. Takot sa ganap na kabiguan. Takot na magmukhang katawa-tawa. Takot na maging mali ang lahat at mabuhay na may malalim na pagsisisi. Ngayon, nakikita ko ng napakalinaw, hindi iyon ang aking kinabukasan na nagsasalita, iyon ang aking nakaugat, lumang pagkakakilanlan na desperadong sinusubukang protektahan ako mula sa malawak na hindi nalalaman. At ilang beses mo nang hinayaan na lumipas ang isang bagay na tunay na hindi ka panipaniwala mula sa iyong mga kamay dahil kinumbinsi ka ng sarili mong isip na hindi ka pa handa para rito. Ngunit sa mahalagang sandaling iyon, lahat ay sa wakas nagtugma, hindi basta-basta nagbubukas ng pinto ang universo para sa mga hindi talaga nakikita ang kanilang sarili na kayang pumasok dito. Ang pagkakataon ay naroon na, ngunit ang mahalagang pahintulot ay kailangang magmula sa kaibuturan ng aking sarili. At nang sa wakas ay ginawa ko ang pagtalon na iyon, nang hinarap ko ang aking malalim na takot at inilunsad ang aking kumpanya sa paglilinis, isang bagay na tunay na pambihira ang nangyari. Sa loob lamang ng isang taon, kumita ako ng higit sa anumang pinangarap kong makuha, higit sa $100,000. At hindi ito dahil sa anumang likas na espesyal na talento na taglay ko, ni dahil sa mayroon akong prestihiyosong edukasyon, o kahit dahil sa mayroon akong malaking puhunan sa simula. Ito ay purong dahil, sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay ko, nagsimula akong kumilos bilang isang taong tunay na naniniwala na karapat-dapat sila sa tagumpay.
At sa mismong sandaling iyon, ang batas ng atraksyon ay sa wakas, tunay na, nagsimulang gumana para sa akin. Hindi ito tumutugon sa kung ano ang gusto mo lang, tumutugon ito sa kung ano ka talaga. Maaaring magbukas ng pinto ang pagnanais, ngunit ang pagkakakilanlan ang tiwalang naglalakad doon. At kung nakikinig ka sa akin ngayon, malaki ang posibilidad na kinakaharap mo ang parehong invisible na puwersa. Marahil sinusubukan mong pagbutihin ang iyong buhay, ngunit may humahad lang sa'yo. Marahil gusto mong kumita ng higit pa, ngunit takot kang mawala ang meron ka na. Marahil nais mong magsimula ng isang negosyo, ngunit pakiramdam mo ay hindi ka iyon ang tipo ng tao. O marahil mayroon kang mga pangarap na matagal mo nang pinanghahawakan, kaya ngayon ay iniisip mong huli na ang lahat. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ng may ganap na paniniwala, hinding-hindi pa huli ang lahat para muling buuin ang larawan mo sa iyong sarili. Nagbabago ang isip ng tao. Nagbabago ang pag-ugali ng tao. Nagbabago ang realidad. At lahat ng ito ay nagsisimula kapag nagpasya kang hindi na ulitin ang iyong nakaraan. Hindi mahalaga kung nasaan ka ngayon. Ang mahalaga ay kung sino ang handa mong maging. At bago tayo magpatuloy, kailangan kong tanungin ka ng isang napakahalagang bagay. Kung ang lahat ng sinasabi ko sa ngayon ay may saysay sa'yo, kung napagtanto mo na mayroong isang bagay sa loob mo na kailangang gisingin, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel ngayon. Malaki ang tulong nito upang maabot ng nilalamang ito ang mas maraming tao na kailangan ding marinig ito. Bukod pa rito, kapag nakikipag-ugnayan ka sa video, naiintindihan ng algorithm na may halaga ang mensaheng ito, at maaaring magpatuloy ang channel sa paggawa ng mga nilalamang nagbabago tulad nito. Ang iyong kilos, gaano man ito kasimple, ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa paghahatid ng mensaheng ito sa mga pinakanangangailangan nito. Ngayon, huminga ng malalim at magnilay, kung ang batas ng atraksyon ay hindi pa gumagana para sa iyo, hindi ito dahil sa nagkukulang ito kundi dahil mayroong panloob na pagkakahanay na naghihintay na mangyari. At kapag nagising ang pagkakahanay na yon, walang mananatiling pareho. Nang magsimula akong mapagtanto na ang lahat ng naakit ko ay direktang nakaugnay sa kung ano ang pinaniniwalaan kong ako, isang malalim na pagbabago ang naganap sa aking paraan ng pagmamasid sa mundo. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na sila ay lumalaban para sa pera, para sa pagkakataon, para sa pagkilala, ngunit sa katotohanan, lumalaban sila laban sa sarili nilang isip. Dahil walang saysay ang pagtatrabaho ng husto kung sa kaibuturan. Mayroong isang tahimik na mekanismo na laging nagtutulak sa iyo pabalik sa parehong lugar. Ito ay parang sinusubukang punuin ang isang balde na may maliit na butas sa ilalim, naglalagay ka ng pagsisikap, naglalagay ka ng enerhiya, naglalagay ka ng intensyon at gayunpaman, natatapos mo ang araw na parang walang nagbago. Marahil alam mo ang pakiramdam na ito, nagtatrabaho, nagsisikap, tumatakbo, ngunit pakiramdam mo ay nasa parehong lugar ka pa rin. At ang pinakamasakit na bahagi ay ito ang nagpapaitanong sa iyo ng iyong sariling halaga. Ito ang nagpapaisip sa iyo, nakahanda ba akong mamuhay ng ganito? Ilang beses ka nang naparalisa ng pagdududang ito? Ilang pagkakataon na ang hinayaan mong mawala dahil mas pinaniwalaan mo ang takot kaysa sa mga posibilidad? Ito mismo ang napagtanto ko nang magsimulang lumago nang hindi inaasahan ang aking negosyo sa paglilinis. Nakita kong dumarating ang mga kliyente, nilalagdaan ang mga kontrata, umaagos ang pera, isang bagay na hindi ko pa naranasan dati, at gayunpaman, isang bahagi ko ay hindi naniniwala na totoo ito. Nagigising ako araw-araw na iniisip na maaari kong mawala ang lahat ng biglaan, na parang ang kasaganahan ay hindi natural sa aking buhay, kundi isang aksidenteng malapit nang matapos. At ang takot na ito ay hindi nagmula sa kasalukuyan, nagmula ito sa nakaraan. Nagmula ito sa paniniwala na ang isang tulad ko, na walang formal na edukasyon, na walang kasaysayan ng tagumpay, ay hindi kayang panatilihin ang isang masaganang buhay. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang umaabante ng 3 hakbang at umaatras ng 2 hakbang. Hindi ito kakulangan ng kakayahan. Ito ang lumang pagkakakilanlan na sumusubok na mabuhay. At kung susuriin mo ang mga dakilang personalidad sa kasaysayan, makikita mo ang parehong pattern. Si Thomas Edison, halimbawa, ay hindi kilala sa kanyang mga imbensyon dahil lang sa may talento siya, kundi dahil tumanggi siyang paniwalaan na ang kanyang mga kabiguan ang nagpapakahulugan sa kanyang pagkakakilanlan. Nabigo siya ng daan-daang beses, ngunit sa halip na sabihin, hindi ako sapat para dito, sinasabi niya, nakahanap lang ako ng isa pang paraan na hindi gumagana. At doon nakasalalay ang sikreto,
Ang mga taong nakakamit ng magagandang resulta ay hindi sinusukat ang kanilang sarili sa mga resulta ng araw, kundi sa bisyon na kanilang pinanghahawakan para sa kanilang sarili. Napansin mo ba na ang mga naniniwalang may kakayahan sila ay patuloy na sumusubok kahit na tila walang gumagana? At ang mga naniniwalang wala silang kakayahan ay sumusuko bago pa man magsimula. Ang pagkakakilanlan ang matris ng pagkilos. Baguhin ang iyong pagkakakilanlan, baguhin ang lahat. At marahil ay iniisip mo, ngunit paano ko ito gagawin sa praktika? Paano ko babaguhin ang isang pagkakakilanlan na nabuo sa loob ng maraming taon, marahil mga dekada? Ang sagot ay simple, ngunit makapangyarihan, binabago mo ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagbabago ng maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Dahil ang iyong isip ay patuloy na nagmamasid sa iyo. Sa bawat pagkakataon na tinutupad mo ang isang maliit na pangako, nagsisimulang maniwala ang isip mo na ikaw ay isang mapagkakatiwalaang tao. Sa bawat pagkakataon na nagtitipid ka ng kaunti sa halip na gumastos ng biglaan, nagsisimulang maniwala ang isip mo na ikaw ay isang responsableng tao. Sa bawat pagkakataon na sinasabi mong hindi sa isang bagay na humihila sa iyo palayo sa kinabukasan na iyong minimithi, pinapatibay mo na ikaw ay isang taong may paninindigan. Ganito nabubuo ang mga bagong pagkakakilanlan, unti-unti, bawat kilos, bawat desisyon. At mayroong isang kamangha-manghang siyentipikong katotohanan tungkol dito, ipinapakita ng pananaliksik sa neuroplasticity na hindi pinagkakaiba ng utak ang pag-uulit at ang katotohanan. Kapag mas madalas mong inuulit ang isang pattern, mas nagiging otomatiko ito, at kapag mas nagiging otomatiko ito, mas madali itong panatilihin ang pag-ugali. Ito ang dahilan kung bakit tila napakahirap magbago sa simula, ngunit nagiging natural pagkatapos ng ilang linggo. Hindi dahil bigla kang naging ibang tao, kundi dahil ang iyong utak ay muling nagkabit ng mga panloob na daanan na sumusuporta sa bagong bersyon mo. At narito ang isang mahalagang tanong, kung ang iyong utak ay maaaring ireprogram, bakit ka patuloy na mamumuhay bilang bilanggo ng isang lumang pattern? At dahil pinag-uusapan natin ang mga lumang pattern, hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na halos walang nakakaalam. May isang araw, sa simula ng aking kumpanya, nang makatanggap ako ng panukala upang linisin ang opisina ng isang maliit na lokal na bangko. Ito ay isang kontrata na maaaring doblehin ang aking kita. Masigla ako, ganado, handang tanggapin. Ngunit nang matanggap ko ang kontratang pipirmahan, nagsimulang manginig ang kamay ko. Naramdaman ko ang paninikip ng dibdib na parang may gagawin akong mali. At malinaw kong naaalala ang naisip ko, hindi ito para sa isang tulad mo. Iyon ay emosyonal na bumagsak sa akin ng ilang oras. Umupo ako sa kotse, ipinikit ang aking mga mata, at tinanong ang aking sarili, bakit napakaliit ng tiwala ko sa aking sarili? At sa hapong iyon, gumawa ako ng isang desisyon na nagpabago sa aking buhay, pinirmahan ko ang kontrata kahit nanginginig. Dahil sa wakas ay naintindihan ko na kung hihintayin kong maramdaman ang pagiging handa, hinding-hindi ako makakausad. At ganoon tayo lahat, hindi ka lumalago dahil handa ka, lumalago ka dahil nagpasya kang umusad kahit hindi ka pa handa. At para sa iyo, na nakikinig dito, nais kong iwanan ka ng isang parirala na nagpabago sa aking kapalaran, walang magbabago hanggat hindi ka nagbabago. Parang simple, pero isa ito sa pinakamalalim na katotohanang kaya mong isabuhay. Dahil kapag ikaw ang nagbago, magbabago rin ang mundo kasama mo. Kapag itinaas mo ang iyong enerhiya, sisimulan kang lumitaw ang mga bagong pagkakataon. Kapag mas naniniwala ka sa iyong sarili, magbubukas ang mga pintuan na dati tila sarado. Ang buhay ay hindi tumutugon sa takot, tumutugon ito sa tapang. At ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay pagkilos sa kabila ng takot. Kaya narito ang isang hamon para sa iyo na gawin sa loob ng susunod na 7 araw. Pumili ng isang maliit na araw-araw na aksyon na kumakatawan sa pagkakakilanlan ng taong gusto mong maging. Isang simpleng bagay, gumising ng 30 minuto ng mas maaga, magtabi ng simbolikong halaga araw-araw, magbasa ng 5 pahina ng libro, maglakad ng 10 minuto, o tanggihan ang isang ugali na nagpapahina sa iyo. Hindi mahalaga kung ano ang aksyon, basta't kinakatawan nito ang mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Gawin ito araw-araw sa loob ng susunod na 7 araw at obserbahan kung paano magsisimulang baguhin ng iyong isip ang paraan ng pagtingin nito sa iyo. Ang pagkilos ay nagtatayo ng paniniwala. Ang paniniwala ay nagtatayo ng pagkakakilanlan. Ang pagkakakilanlan ay nagtatayo ng katotohanan. Mas malapit ka sa isang malaking tagumpay kaysa sa iyong iniisip.
Ang batas ng pag-akit ay naghihintay lamang na maging ikaw ang taong tatanggap ng iyong minimithi. Dahil kapag nagbago ka mula sa loob, inaayos ng universo ang lahat sa paligid mo. Isang pambihirang bagay ang nangyayari kapag sa wakas ay nagsimula kang mapagtanto na hindi ang mundo ang kailangang magbago kundi ikaw. At kapag nagising ang kamalayang ito, ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang tumugon ng iba. Karamihan sa mga tao ay namumuhay na parang kalaban nila ang universo, samantalang sa totoo lang, nakikipaglaban sila sa sarili nilang mga iniisip. Ilang beses mo nang nahuli ang iyong sarili na nag-iisip na hinding-hindi ka magkakaroon ng sapat? Na hinding-hindi mo makakamit ang buhay na iyong minimithi? O na ang ilang tao ay sadyang ipinanganak na mas mapalad? Ang mga kaisipang ito ay tila hindi nakakasama, ngunit sila ay parang mga buto na, kapag inulit sa loob ng maraming taon, nagiging ugat na napakalalim na nagsisimulang magtakda ng bawat desisyong ginagawa mo. Ito ang dahilan kung bakit ang isang may talento ay nananatili sa kanyang sitwasyon, habang ang isang tila ordinaryong tao ay nakakamit ang imposible. Ang pagkakaiba ay palaging nasa loob, hindi kailanman sa labas. Ang panlabas na mundo ay isang delayed na refleksyon lamang ng iyong panloob na mundo. Napagtanto ko ito nang napakalakas nang magsimula akong magturo tungkol sa kasaganahan. Nakita ko ang mga napakatalino, may kakayahan, at matatalinong tao, na sabik na baguhin ang kanilang buhay, ngunit lubusang nakakulong sa mga paniniwalang hindi man lang nila alam na taglay nila. Sasabihin ng ilan, gusto kong yumaman, ngunit nagpapalabas ng takot, pagdududa, at kakulangan. Ang iba naman ay magsasabi, gusto kong baguhin ang aking buhay, ngunit gumagawa ng mga desisyon na nagpapatibay sa mismong buhay na gusto nilang iwanan. At nang tanungin ko kung anong imahe ang mayroon sila sa kanilang sarili, marami ang hindi makasagot. Gusto nila ng kasaganahan, ngunit nakikita nila ang kanilang sarili bilang maliit. Gusto nila ng tagumpay, ngunit naniniwala silang ordinaryo lang sila. Gusto nila ng kalayaan, ngunit nag-iisip pa rin sila na parang mga bilanggo. At paano maibibigay ng universo ang isang bagay na sumasalungat sa sariling pagkakakilanlan ng isang tao? Ito ay parang sinusubukang pumitas ng mansanas mula sa isang puno na, sa kaibuturan, naniniwala na ito ay isang palumpong. Hindi mahalaga kung ano ang iyong minimithi, ang mahalaga ay kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw habang minimithi mo ito. At ang panloob na salungatan na ito ay napakakaraniwan na mayroon pang siyentipikong pananaliksik tungkol dito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na humigit kumulang 70% ng mga tao ang nakakaramdam ng pagkakasala o kakulangan sa ginhawa kapag iniisip ang isang mas mayaman na buhay kaysa sa kanilang kasalukuyan. At ito ay kapansin-pansin dahil nangangahulugan ito na sinasabotahe ng karamihan sa mga tao ang kanilang sarili bago pa man sila magsimula. Ang iyong utak ay binibigyang kahulugan ang pagbabago bilang isang banta dahil ang pagbabago ay nangangailangan ng paghiwalay mula sa mga itinatag na pattern. At narito ang isang kritikal na tanong, kung ang iyong isip ay natatakot sa paglago, paano ka nito kailanman papayagang tunay na lumawak? At higit pa rito, paano nito maaakit ang mismong mga bagay na nagpapanginig sa iyo? Ang isip ng tao ay palaging mas pabor sa pamilyar kaysa sa hindi kilala, kahit na ang pamilyaridad na yon ay nagdudulot ng sakit. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang kumakapit sa mga trabahong kinasusuklaman nila, sa mga relasyong nagpapahina sa kanila, at sa mga ugaling nakakasira sa sarili. Hindi ito kakulangan ng pagnanais, ito ay kakulangan ng tapang upang talikuran ang mga lumang bersyon ng kanilang sarili. At kapag pinag-uusapan natin ang isang lumang pagkakakilanlan, mayroong isang kapansin-pansing halimbawa na palaging tumatago sa akin, ang kwento ni Mike Tyson. Siya ay, walang duda, isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan, ngunit nakamit niya ang katanyagan, yaman, at kapangyarihan bago pa niya tunay na nakilala ang kanyang sarili. Nakaakit siya ng napakalaking kayamanan, ngunit kulang siya sa panloob na pagkakakilanlan upang mapanatili ito. At kapag hindi ganap na nabuo ang pagkakakilanlan ng isang tao, ang tagumpay ay nagiging pasanin sa halip na pagpapala. Nawala kay Tyson ang kanyang kayamanan, ang kanyang kontrol, at ang kanyang direksyon. Hindi ito dahil sa kakulangan ng talento, kundi sa kakulangan ng panloob na balangkas. Ang halimbawang ito ay makapangyarihan dahil binibigyang diin nito ang isang mahalagang bagay, hindi sapat ang makaakit, dapat mo itong kayaning panatilihin. Hindi sapat ang magnanais, dapat kang maging. Ibinibigay ng batas ng pag-akit ang iyong gusto. Ang iyong pagkakakilanlan ang nagtatakda kung ano ang iyong pananatilihin.
Nakaranas ako ng katulad na bagay, bagaman sa mas maliit na saklaw, nang magsimula akong kumita ng mas maraming pera kaysa sa inakala kong posible. Naaalala ko ang unang beses na kinuwenta ko ang aking mga kinita at napagtanto na, sa loob ng isang taon, nakaipon ako ng mahigit $100,000. Ang figura ay hindi maitatanggi, konkreto, ngunit ang aking isip ay tumangging tanggapin ito. Pakiramdam ko ay impostor ako, na parang napunta lang ako rito sa purong pagkakataon. Natakot akong gumastos, natakot na mag-invest, natakot na lumawak. Para bang isang bahagi ng aking sarili ang naghihintay lang na mawala ang lahat. At doon ko napagtanto na kung hindi ko babaguhin ang aking pagkakakilanlan, tiyak na babalik ako sa aking panimulang punto. Palaging hihilahin ka pabalik ng iyong isip sa kung ano ang itinuturing nitong iyong karapat-dapat na lugar. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao na nakakakuha ng karagdagang pera, maging sa pamamagitan ng bonus, komisyon, mana, o isang matagumpay na negosyo, ay kalaunan ay bumabalik sa kanilang nakaraang kalagayan sa pananalapi. Hindi ito malas, ito ay pagkakakilanlan. At marahil ay nakikipaglaban ka sa mismong dilema na ito ngayon, gusto ng higit pa ngunit pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, nagnanais na lumago, ngunit pasan ang hindi maipaliwanag na takot. Umaabante ng isang hakbang at umaatras ng 2 hakbang, nagsisimula ng bago, ngunit nawawalan ng momentum sa gitna, nangangarap ng malaki, ngunit kumikilos ng maliit. Hindi ito kakulangan ng lakas, ito ay kakulangan ng kamalayan kung sino ka pinahihintulutang maging. At narito ang isang katotohanan na maaaring lubos na magpabago ng iyong pananaw, hindi mo kailangang maramdaman na handa ka na upang simulan ang isang mas malaking buhay. Kailangan mo lang ihinto ang pagpapatibay sa iyong lumang sarili. Hindi nabubuo ang isang bagong pagkakakilanlan sa isang gabi. Lumilitaw ito kapag huminto ka sa pagpapalakas ng mga paniniwalang bumibihag sa iyo. Upang matulungan kang mapabilis ang prosesong ito, narito ang isang makapangyarihang hamon, sa loob ng susunod na 3 araw, sa tuwing lilitaw ang kaisipang kulang o limitado, maging ito man ay imposible ito para sa akin. Hindi ako magtatagumpay, hindi ko kayang bilhin yan, kulang ako sa kakayahan, o hindi ko ito nararapat, agad itong palitan ng isang salungat na pagpapatunay na naglalaman ng pagkakakilanlan na nais mong likhain. Gawin ito ng may dinatitinag na disiplina, kahit na sa simula ay pakiramdam mo ay sa pilitan. Tandaan, hindi pinagkaiba ng iyong utak ang pag-uulit at katotohanan. Natututo ito sa pamamagitan ng ugali. At sa pagtatapos ng 3 araw na ito, obserbahan kung paano magsisimulang magbago ang iyong enerhiya, kung paano gagaan ang iyong mga desisyon, at kung paano magiging hindi na nakakatakot ang mundo. Ang simpleng pagsasanay na ito ay maaaring magpasimula ng pinakamalaking pagbabago sa iyong buhay. Aktibo mong isinusulat muli ang iyong pagkakakilanlan. At kapag nangyari iyan, ang realidad ay tiyak na umaayon upang tumugma rito. Walang nananatiling pareho kapag binago mo kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. Nang sa wakas ay lubusan kong maunawaan na ang batas ng pag-akit ay hindi lamang isang simpleng laro ng isip o isang mistikal na pamamaraan, kundi isang malalim na pagbuo ng pagkakakilanlan. Lahat sa paligid ko ay nagsimulang magkaroon ng isang ganap na bagong kahulugan. Para bang ginugol ko ang maraming taon sa pagsubok na buksan ang isang pinto sa pamamagitan ng pagtulak sa maling panig. Dati, akala ko kailangan kong mas matinding magnanais, ulitin ang mga affirmation, i-visualize ang mga kinalabasan, ngunit ang totoo, wala sa mga iyon ang magkakaroon ng anumang pangmatagalang epekto hanggat nananatiling basag ang imahe na taglay ko sa aking sarili. At marahil ay nararanasan mo ang mismong panloob na salungatan na ito, nagnanais ng isang pambihirang buhay habang sabay na pakiramdam na masyado kang maliit upang makamit ito. Ang kontradiksyon na ito ay lumilikha ng isang malakas na puwersa, humihila sa iyo sa 2 magkasalungat na direksyon, na siyang dahilan kung bakit napakaraming tao ang namumuhay na pagod, ubos, at nawawala sa pagitan ng kanilang tunay na minimiti at ng kanilang pinaniniwalaan na kaya nilang makamit. Napansin mo na ba kung gaano ito nakakapagod para sa kaluluwa? Paano nito kinakalawang ang motibasyon? Paano ka nito pinaparamdam na lubos kang walang kakayahan, kahit na sinusubukan mong gawin ang lahat ng tama? Ang pagkakakilanlan ay kumikilos na parang isang thermostat, at hindi lamang ito isang metapora. Ipinapakita ng pananaliksik na ang utak ay nagtatatag ng mga panloob na limitasyon na gumagana bilang mga sona ng kaginhawaan sa emosyon at pananalapi. Kapag nalampasan mo ang mga hangganan na ito, kahit na ito ay para sa ikabubuti, susubukan ng iyong isip na hilahin ka pabalik sa iyong dating antas.
Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay nakakatanggap ng hindi inaasahang biyaya at mabilis na nag-aaksaya nito. Ito ang dahilan kung bakit ang iba ay pumapasok sa mga hindi kapanipaniwalang relasyon para lang sabotahehin ang mga ito dahil masyadong maganda para maging totoo. Ito ang dahilan kung bakit ang iba ay sinasamantala ang isang pagkakataon at pagkatapos ay nararamdaman na hindi sila sapat. Hindi sinusubukan ng iyong isip na sirain ang iyong buhay, sinusubukan nitong protektahan ka mula sa kung ano ang itinuturing nitong hindi alam. Ang problema ay ang pamumuhay ng mas malaking buhay ay nangangailangan ng paglalakbay sa labas ng makitid na teritoryong ito ng isip. At narito ang mahalagang tanong, nabubuhay ka ba ng buhay na ginagabayan ng iyong mga pagnanais, o ng iyong mga limitasyon? Itinanong ko sa aking sarili ang mismong tanong na ito nang nagtuturo na ako sa libu-libong tao. At ang natuklasan ko ay lubos na yumanig sa akin, kahit na nakapagpatayo na ako ng isang matagumpay na negosyo, nakasulat ng mga libro, at nakapaglakbay sa mundo, mayroon pa ring panloob na mga sapin ng naglilimitang paniniwala na bumibihag sa akin. Sa isang pagkakataon, sa isang panayam, pumasok ako sa isang silid na punong-puno ng mga napakatagumpay na negosyante, mga individual na, mula sa labas, ay tila nagpapatakbo sa isang ganap na naiibang antas. Sa isang sandali, naramdaman ko ang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan na sinusubukang bumalik, parang isang anino ng kung sino ako noong mga nakaraang taon. At mabilis kumilos ang isip, sinusubukan nitong samantalahin ang anumang kahinaan upang ipaalala sa iyo ang mga nakaraang bersyon na nalampasan mo na. Ngunit sa sandaling iyon, sa halip na hayaan kong lamunin ako nito, huminga ako ng malalim at naisip, nabibilang ako kung saan ko pinipiling mapabilang. Agad binago ng isang pangungusap na iyon ang aking damdamin, at kahanga-hanga kung paano kayang ayusin ng isang kaisipan ang buong pagkatao. Ilang beses mo nang pinaliit ang sarili mo bago ka pa man pumasok sa isang silid. Ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na hindi ka bagay, na hindi ka handa, na hindi mo kaya. Sinusubukan ka ng iyong isip na kumbinsihin na mas maliit ka kaysa sa tunay mong pagkatao. Ngunit hindi mo kailangang tanggapin ang kwentong iyon. At mayroong mahalagang bagay na kailangang maunawaan, ang batas ng pag-akit ay hindi nagbibigay ng kung ano ang nais mo, ibinibigay nito ang kung ano ang inaasahan mo. Ang pagnanais ay kagustuhan. Ang pag-asa ay paniniwala. Ang pagnanais ay emosyonal. Ang pag-asa ay psikolohikal. At ang buhay ay laging ayon sa iyong psikolohiya. Kung nais mong kumita ng higit pa, ngunit sa kaloob-looban mo, inaasahan mong mananatili sa parehong lugar, ang iyong katotohanan ay sasalamin sa inaasahang iyon. Kung nais mong magpalit ng karera, ngunit inaasahan mong mabibigo, susundin ng iyong pagkatao ang inaasahang iyon. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit maraming tao ang nangangarap ng mas mabuting buhay, ngunit nananatiling nakulong sa parehong siklo sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa hindi nila ito gusto, ito ay dahil hindi nila ito pinaniniwalaan. At ang paniniwala ay hindi damdamin, ito ay pagkakakilanlan. Ang isang tao na nagpapakilala bilang maunlad ay gumagawa ng maunlad na mga desisyon. Ang isang tao na nagpapakilala bilang limitado ay gumagawa ng limitado na mga desisyon. Hindi ito mahika, ito ay pag-ugali ng tao na lubos na umaayon sa pangunahing paniniwala. Upang mas lalo pang ilarawan ito, isaalang-alang ang nangyari sa mga kilalang personalidad na ang buhay ay nawala sa landas hindi dahil sa kawalan ng oportunidad, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang iayon ang kanilang pagkakakilanlan sa kanilang realidad. Isa sa pinakamalawak na pinag-aralang kaso ay ang kay Howard Hughes, isang napakatalinong negosyante na nakakuha ng napakalaking kayamanan, ngunit kulang sa panloob na balangkas upang mapanatili ang kanyang sariling pag-unlad. Mayroon siyang pera, kasikatan, at kapangyarihan, ngunit sa loob niya, nasa kalagayan siya ng pagbagsak. Ang kanyang isip ang naging pinakamalaking hadlang, at unti-unting gumuho ang lahat ng kanyang itinayo sa paligid niya. Malakas ang halimbawang ito dahil binibigyang diin nito ang isang bagay na maraming tao ang nakakalimutan, walang saysay na akitin ang isang pambihirang buhay kung patuloy kang naniniwala na hindi mo ito karapat-dapat tirhan. Kung walang matibay na pagkakakilanlan, ang pag-unlad ay nagiging kapahamakan. Ngayon, dumating na ang pinakatransformatibong bahagi ng buong paglalakbay na ito. Ang tanong na lagi kong itinatanong sa sarili ko, at ngayon ay itinatanong ko rin sa iyo, paano kung nagsimula kang kumilos bilang taong nais mong maging, bago ka pa man maging ang taong iyon? Ito ang pangunahing prinsipyo ng batas ng pag-akit na halos walang sinuman ang tunay na nakakaunawa. Hindi mo naakit ang kung ano ang gusto mo, naakit mo ang kung ano ang ipinapalagay mong ikaw.
Kung ipinapalagay mo ang pagkakakilanlan ng isang disiplinadong tao, natural na masasalamin ng iyong mga kilos ang disiplina. Kung ipinapalagay mo ang pagkakakilanlan ng isang maunlad na individual, nagsisimula kang gumawa ng mga desisyon na mas naayon sa kaunlaran. Kung ipinapalagay mo ang pagkakakilanlan ng isang kumpiyansang tao, magsisimula kang magsalita, umasal, at kumilos ng may hindi mapagkakailang kumpiyansa. Ang kilos ay hindi lumilikha ng pagkakakilanlan, ang pagkakakilanlan ang lumilikha ng kilos. At ito ang eksaktong dahilan kung bakit, kapag nagbabago ka sa kaloob-looban, hindi mo kailangang pilitin ang pagbabago, kusang lumalabas ito. At narito ang isang huling hamon, isa sa pinakamakapangyarihan na nilikha ko para sa aking sarili at sa aking mga estudyante sa buong mundo, sa susunod na 3 araw. Pumili ng isang bahagi ng iyong buhay kung saan mo nais ang pagbabago at simulan mong kumilos na parang ikaw na ang taong nais mong maging sa bahaging iyon. Kung hinahangad mo ang kaunlaran, simulan mong gumawa ng mga desisyong pinansyal ng may kamalayan, hindi dahil sa takot. Kung nais mo ng emosyonal na seguridad, tumugon sa mga hamon ng may kalmado, hindi ng may reaksyon. Kung gusto mo ng mas maraming oportunidad, magsalita at dalhin ang iyong sarili na parang isang taong alam na nabibilang siya sa mahahalagang espasyo. Hindi mahalaga ang laki ng kilos. Ang tunay na mahalaga ay ang pagkakakilanlan na pinalalakas nito. Kapag sinimulan mong isabuhay ang iyong mataas na pagkatao, mapipilitan ang iyong isip na i-reprogram ang sarili nito. At habang nagbabago ang iyong pag-iisip, tiyak na susunod ang iyong realidad. Mas malapit ka sa transformasyong ito kaysa sa iniisip mo. Hindi ka kailanman binigo ng batas ng pag-akit, naghihintay lamang ito para yakapin mo ang iyong tunay na sarili. At kapag ginawa mo yon, lahat ay magsisimulang umayon sa iyong pabor, na parang ang universo ay sa wakas bumubulong, handa ka na ngayon. Maglakbay tayo ng magkasama sa paglalakbay na ito. Magkikita tayo sa video.